Yun naman pala o lalong ang China na pilit niyang kinakalaban ay nagsusupply sa atin ng mahigit kubulang 30% ng lahat ng supply natin ng finished petroleum products. Totoo na net importer din ng crude oil ang China, pero nag-export pala siya ng finished products at 30% ng ating finished gasoline products ay galing sa China. So ngayong nagkakaipitan sa supply dahil sinasarado ang Strait of Hormuz, masisisi ba natin ang China kung tayo ang magiging last priority ng kanyang pagbebentahan ng gasolina na kinakailangan natin? Samantalang napakasasakit ng mga sinasabi, hindi lamang ng mga Secretary of Defense, Secretary of Interior and Local Government, ni Tariela, kung hindi si Marcos Jr. na mismo ang naging taksil sa pagkakaibigan sa panig ng China at ng Pilipinas. Sinasabi ko na siya'y taksil sa pagkakaibigan na yan dahil ang ama naman niya ang nagsimula ng relasyon sa panig ng People's Republic of China at ng Pilipinas. At hindi ko maintindihan kung bakit itong anak pa na nagsimula ng relasyon na yan ang siyang naging sunod-suduran sa Amerika na sa ngayon ay ang sanhi kung bakit napapaluhod ang lahat ng ekonomiya ng daigdig dahil hindi natin malaman kung anong rason talaga nitong mga Amerikano para bombahin ng Iran. No? Ito nga ang pag-uusapan natin tungkol sa ginagawang hakbang, programa ng gobyerno patungkol nga dito sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at ito nga patuloy na oil price hike. Attorney, happy ho ba kayo sa nangyayaring mga programa tulad na lamang nitong last time sinuspende ng Pangulo itong pagtataas nga ng pasahe. Tapos may mga cash assistance na pinamimigay, pinamumudmod ang Pangulo para doon sa mga tsuper o sa mga apektado nga nitong oil price increase. At mayroon ding libreng sakay para sa mga kababayan natin na para at least maibsa naman yung epekto nga ng taas ng crudo o ng langis, no? Presyo ng langis at nagpapatuloy po, naghahanap ang ating pamahalaan ng magiging source po natin ng langis, supply po ng langis, attorney. Ano ho ba ang inyong assessment po hinggil nga po dito sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Hindi po yan magre-result sa pagpagaang ng pasani ng ating mga kababayan ngayon. No? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong putukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang mayroong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel. No? At ang dahilan dito ay unang-una, bagamat hindi naman nagbabago ang ad valorem taxes at excise taxes na pinapataw ng gobyerno, no? Ang nagbabago ay yung napakalaking kita na napupunta ngayon sa mga producers o yung mga nagbebenta ng gasolina at diesel, no? Ganito yan no? Sa ngayon, ang pricing talaga ng ating gasolina at diesel, mga 25% napupunta sa buwis. Pero binibigyan natin ng 15% more or less ang mga nagbebenta ng gasolina at diesel. At yung iba ay sa iba't ibang gastos na yung mga logistics cost. No? Na dyan papasok yung mas mataas na insurance at saka mas mataas na freight. No? Pero ang katotohanan yan, habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo na nakukubra ng mga oil companies. Simple mathematics yan Kung 25%, sabihin na lang natin 25% ang nakukuha nilang tubo, no? Kasi mas mahirap kung 15%, no? So kung ang presyo ay 100 pesos, ang makukuha nilang tubo ay 25. Pero kung ang presyo ay tumaas to 1,000, ang nakukuha nilang tubo ay nagiging 250. Now, ang gobyerno ay nagpasa na ng panukalang batas ang ating Kongreso na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na babaan yung tinatawag nating excise taxes para sa gasolina at diesel, no? Para yung 25% natin ay ibababa, pero mas malaki pa rin ang kita ng gobyerno kasi nga mas mataas yung presyo ng gasolina. Pero pagdating doon sa kita ng mga oil companies, hindi nagbabago. Magiging 25% pa rin. So yung 25% nung ang presyo ay 100 ay 25. Pero kung ang presyo ay magiging 1,000 ay 250. So kahit anong gawin mo na ayuda, ang katotohanan niyan, ang pinakakinakailangan ng taong bayan ngayon para maibsan ang epekto ng putukan sa gitnang silangan ay para magamit ng gobyerno, gamitin ng gobyerno yung inherent police power niya para limitahan naman ang kita ng mga nagbebenta ng gasolina at ang diesel.
Kung dati-rate 15% ang binibigay natin sa kanila na mababa ang presyo, dapat siguro ngayong mataas ang presyo, kung nagdoble ang presyo ng gasolina at dati ay 15% ang kita nila, dapat ang gobyerno ngayon siguraduhin na ang kita nila ngayong doble na ang presyo ng gasolina at diesel ay 7.5% lamang. Pero hindi yan ang nangyayari. No? Ang nababawasan ay yung kubra ng gobyerno bilang taxes na dapat lang naman dahil yan talaga ay makakatulong no, para mapababa ang presyo ng gasolina at diesel. Pero habang hindi natin pinupuntirya ang patuloy na pagtaas ng kita ng mga nagbebenta ng gasolina at diesel, hindi pa rin natin mabibigyan ng ginhawa ang ating mga mamimili. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Attorney, yung ating gobyerno dito sa pagbibigay nga dito sa kahilingan nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isuspindi nga muna itong excise tax. Ito'y parang lamang no, short-term solution para at least man lang maibsan sa ngayon habang naghahanap pa daw sila ng iba pang mga sources para sa dagdag supply natin ng langis. Tama yan, no? Pero at the same time, kumita na naman ng gobyerno. Kasi nung biglang nagdoble ang presyo ng gasolina at ng diesel, nadoble rin ang koleksyon ng gobyerno by way of taxes. So ibig sabihin, tumaas na rin ang koleksyon ng gobyerno at kung panandali ang isususpindihan, well, yan ay babawi lang ang mga mamimili, no? Dahil nadoble rin ang kita ng gobyerno no? Nung nagdoble ang presyo ng ating gasolina. Pero sana, habang nandyan ang putukan, talagang suspindihin din natin yung pagkukolekta ng mga excise taxes nang sa ganoon naman gumaang-gaang ang buhay ng mga Pilipino. Pero habang hindi nga natin pinipigilan ng mga oil companies na tuloy-tuloy na mangolekta ng mas malaking kita dahil lamang dito sa pagtaas ng presyo, hindi pa rin talaga mararamdaman ng gobyerno ang tulong ng taong bayan, ang tulong ng gobyerno o yung interference ng gobyerno para nga maibsan itong patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Opo. Ano yung rekomendasyon o suggestion po ninyo, Attorney, na magandang pagkukunan po natin ng supply ng langis sa ating bansa? Well, nung ako po ay spokesperson, sinimulan ko na po yan. Nung unang sumipa ang presyo ng gasolina dahil unang nagputukan nung panahon ni Tatay Digong, sinimulan na namin ng proseso para nga mag-angkat sa mga non-traditional sources kagaya ng Russia. Pero hindi yan pinagpatuloy ng Marcos administration at ang dahilan daw ay natatakot sila doon sa sanctions na inimpose ng Amerika laban sa mga bumibili ng Russian oil. No? Pero nung panahon talaga ni Tatay Digong, wala siyang pakialam dyan. Basta ang importante kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply, meron tayong makukunan. At ngayon pa lamang nagsisimula ang Marcos administration na nakikipag-usap sa Russia para mag-angkat. No? Samantalang, alam naman natin na nasimulan na yung proseso na yan panahon pa ni Tatay Digong. No? So, too late, the hero, dahil hindi ko alam ngayon kung kaya pa tayong bigyan ng Russia ngayon ng langis, no? Dahil alam naman natin na habang nagpuputukan sa gitnang silangan, halos lahat ng mga bansa sa daigdig ay tumatakbo ngayon sa Russia para sa supply ng langis. Kahapon, sa kanyang vlog, Attorney, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nabanggit po niya yung India. Nakikipag-usap na itong ating pamahalaan kasi pinag-usapan natin itong supply nga ng ating langis. Maging yung China, Japan at Thailand, Brunei at South Korea. Ilan lamang po ito sa mga nabanggit po niya mga bansa na possible na magiging partner po natin kung saan po pwede tayong makisuyo at tayo supplyan naman. No? Tulungan tayo sa supply ng ating langis. Well, bukod doon sa Thailand, halos lahat ng bansang binanggit mo ay hindi naman talaga nag-export ng langis. No? Ang India, nagpa-process yan ng langis at karamihan ng pinaprocess ng langis ng India ay galing nga sa Russia no? At yung mga bansa na mayroong sanctions. No? So ang katotohanan niyan, pwede tayong humingi sa lahat ng mga lugar na yan pero lahat ng mundo ngayon ay sisiguraduhin muna na meron silang sapat na langis. No? Kaya nga, hindi ko alam kung tama yung nabasa kong balita, ang China ngayon ayaw na magbenta, ayaw na mag-export ng refined petroleum products, samantalang mahigit kumulang 30% ng ating mga refined gasoline products ay nanggagaling sa China. Siyempre, hindi mo rin maaalis sa China na bakit namin kayo tutulungan? Yung presidente nyo, palagi kaming inaaway. No? Yan ang aking sinasabi, kinakailangan
tayo maging kaibigan ng lahat at hindi kalaban ng kahit sino man nang sa panahon ng abirya at meron tayong mga pangangailangan, hindi tayo tatalikuran ng ating mga karatig bansa. Opo, nabanggit din ng Pangulo, Attorney, na nakikipagkaibigan tayo sa China para sa problemang ito. Kung ikaw ang China, ano naman ang sasabihin mo? Palibasa may kailangan tayo, nakikipagkaibigan ngayon ang administrasyon ni Marcos Jr., no? Hindi ganyan ang tunay na pagkakaibigan at hindi ganyan ang tunay na anyo ng mga Pilipino. Dahil tapat tayo sa ating pagkakaibigan, pero itong si Marcos administration, tapat lang sila na maging sunod-sunuran sa mga Amerika. So ang tanong ko ngayon kay Marcos Jr., nasaan ngayon ang mga Amerikano? Ngayon kailangan natin ng langis at gasolina. Sila ba magbibigay ng gasolina? Dahil sila naman ang nagsimula nitong gera dito sa gitnang silangan, dahil lang kung bakit nagkakakulangan ngayon ng supply. Bukod po dito sa nakikita po nating epekto ng krisis dyan sa Middle East, Attorney, dito sa oil price at sa iba pang mga bilihin, isinabi din ng isang senador, hindi ako nagkakamali, si Senator Sherwin Gatchalian, na ito daw sipa din ng yung palitan ng piso kontra dolyar natin, Attorney, ay possible na mas lulubo pa ang utang ng Pilipinas. Ano ho ba ang inyong nakikita po dito? Hindi lang yan possibility, mangyayari yan. Kasi alam mo, sa ngayon, ang dolyares ang ginagamit pambili ng langis at iba pang petroleum products, no? Habang tumataas ang presyo ng langis, syempre tumataas ang demand sa dolyares. At habang tumataas ang demand for dollars, nawawala ng balor ang piso, no? So, hindi lang po yung possibility. Mangyayari na nga po yan at yan ang isa sa dahilan kung bakit ang piso ngayon ay 60 pesos na, no? Pero syempre, sumipa lang ng 60 dahil nga dito sa putukan, pero bago pa magputukan ay nasa range na yan ng 59, no? At yan ay dahil nga sa problema na hinaharap ng Marcos administration. Ang mga problema ay unang-una ay utang ng utang ng bansa kasi nga po yung pera ng bayan kinukurakot. Kinukurakot ang pondo ng DPWH, kinukurakot ang iba't ibang mga ayuda na dapat pinakikinabangan ng taong bayan. At dahil kinukurakot yan, nagkukulang talaga ang gobyerno at saan tayo kukuha ng pangtustos kung di iuutang. At isa na naman dahilan yan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng debt burden, no? Yung debt problem. So sa akin, hindi mo mahihiwalay yung kakulangan, kapalpakan ng Marcos administration kasama na yung problema niya sa korupsyon doon sa katotohanan na bagamat napakalaki na epekto ng pagtaas ng putukan sa gitnang silangan, ang kadahilanan kung bakit ang gasolina ngayon sa Pilipinas ay pinakamataas sa buong Asia ay dahil na rin sa mga naging kasalanan at kapalpakan ng Marcos administration bago pa nagsimula ang putukan sa gitnang silangan. Marcos Jr., ikaw pa rin ang tunay na problema ng bayan dahil kung ikaw'y ginawa mo ang trabaho mo sa taong bayan, dapat yan. Hindi ikaw ang nagsimula ng korupsyon, dapat yan pinatupad mo ang mga batas natin laban sa korupsyon, pero hindi. Ikaw pa ang nakinabang sa korupsyon. Bago ko ipasok kay partner Admar, so ibig sabihin, Attorney, hindi po ito normal? Nako, hindi po talaga normal. Talagang wala siya sa tamang pag-iisip nang sinasabi niya na everything is normal. Ang buong mundo, alam natin, it is an abnormal times. So yung pagsabi niya na everything is normal, yan ay palatandaan na abnormal ang presidente natin. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Balikan ko lang yung issue po doon sa langis, yung pagkakaibigan po natin sa ibang mga bansa. Dito po papasok ngayon yung usapin na dapat pairalin po ng ating gobyerno yung lehitimong independent foreign policy, Attorney. Well, dapat sana, no? Kasi yun naman pala, o lalong ang China na pilit niyang kinakalaban ay nagsusupply sa atin ng mahigit kubulang 30% ng lahat ng supply natin ng finished petroleum products. Totoo na net importer din ng crude oil ang China, pero nag-export pala siya ng finished products at 30% ng ating finished gasoline products ay galing sa China.
So ngayong nagkakaipitan sa supply dahil sinasarado ang Strait of Hormuz, masisisi ba natin ang China kung tayo ang magiging last priority ng kanyang pagbebentahan ng gasolina na kinakailangan natin? Samantalang napakasasakit ng mga sinasabi, hindi lamang ng mga Secretary of Defense, Secretary of Interior and Local Government, ni Tariela, kung hindi si Marcos Jr. na mismo ang naging taksil sa pagkakaibigan sa panig ng China at ng Pilipinas. Sinasabi ko na siya'y taksil sa pagkakaibigan na yan dahil ama naman niya ang nagsimula ng relasyon sa panig ng People's Republic of China at ng Pilipinas. At hindi ko maintindihan kung bakit itong anak pa na nagsimula ng relasyon na yan ang siyang naging sunod-suduran sa Amerika na sa ngayon ay ang sanhi kung bakit napapaluhod ang lahat ng ekonomiya ng daigdig dahil hindi natin malaman kung anong rason talaga nitong mga Amerikano para bombahin ng Iran. No? Sinasabi nila yung threat of nuclear proliferation. Samantalang ang mga Iranians naman ay palaging nabibisita ng IAEA. Yan yung UN agency na nagsusupervise at nagsisiguro na walang lumalabag dun sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. No? So, etong nangyayari sa atin na hindi natin ngayon matakbuhan ng China na tinatakbuhan ng lahat ng ating mga karatig bansa ay resulta sa pagiging sunod-sunuran nitong si Marcos Jr. sa mga Amerikano at ang dahilan kung bakit sunod-sunuran nga itong Marcos Jr. sa mga Amerikano ay dahil nais niyang suportahan siya ng mga Amerikano sa mga panahon na sinusuka na ang Marcos Jr. ng sambayan ng Pilipino. Kakayanin po ba ng ating gobyerno, attorney, o meron na tayong history na nagkaroon talaga tayo ng maraming imbakan para sa ating oil reserve para po magamit lalo na sa mga ganitong panahon? Wala po tayong imbakan. Wala po. Matagal na po yan na dapat siguro nagtayo tayo, pero wala po tayong imbakan at wala na po tayong processing ng crude oil to refined petroleum products dito sa Pilipinas. Lahat po yan ngayon ay inaangkat na natin. No? Hindi lang po sa China, kundi karamihan galing sa Singapore. No? So hindi po tayo talaga po pwedeng mag-imbak dahil matagal po ang pagpapagawa ng mga fuel depot. Ang talagang dapat natin gawin ngayon ay yun na nga po. No? Isatama natin ang relasyon natin sa mga bansa na po pwede magbigay sa atin ng supply gaya ng China. Gawin natin ang lahat para ituloy na yung pinalano pa ni Presidente Duterte na mag-angkat ng langis at petroleum products sa Russia, bagamat ang Amerika ay mayroong existing sanction laban sa Russia. Tingin ko ang dahilan lang naman kaya hindi natuloy yung nauna ng hakbang na ginawa ni Presidente Duterte na mag-angkat sa Russia ay dahil nga sa pagtutol ng mga Amerikano, no? Yan ang nangyayari kapag ikay sunod-sunuran sa mga dayuhan at hindi binibigyan ng importansya ang iyong sariling pang-nasyonal na interes. Opo, nagpag-uusapan nga natin itong issue na ito dahil ang bawat Pilipino apektado po ng krisis dyan po sa gitnang silangan. Pero may pahayag kamakailan ang Palace Press Officer dyan sa Palasyo, si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi niya dito, ang pakiusap lamang po natin ngayon dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Ano po masasabi niyo po rito? Kasi alam natin, marami ng mga dismayado, marami na nagpapahayag, ukol nga po dito, pero tila dina-downplay ng palasyo ba yung emergency or itong ganitong klase ng krisis ngayon sa ating bansa? Well, ito talaga ang problema kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip. Kapag nahaharap sa realidad na talagang abnormal ang mga panahon, parang meron siyang imaginary world, no? Yan ang epekto na rin ng droga, no? Kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababayan, habang nananatili ang isang drug addict bilang presidente, wala talaga tayong pagkakataon na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema dahil ang problema ng mga drug addicts talaga, meron silang mga sariling mundo. Kaya nga hindi ako nagtataka na sinasabi niya at siya lang ang tanging leader sa buong daigdig na nagsabi, everything is normal. Hindi ba naman abnormal talaga yan na ang presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas dumoble at dahil dyan, halos lahat ng presyo ng bilihin, posibilidad din na dodoble, no?
at tapos sasabihin niya everything is normal. Obviously, yan ay isang paniwala na isang tao na palaging high. So siguro, kung ang presidente natin ay gaya ni VP Sara na nasa tamang pag-iisip, huwag na nating isipin kung magaling siya o hindi, no? Basta nasa tamang pag-iisip lamang, alam niya na these are extraordinary times requiring extraordinary actions. Napag-uusapan yung sinasabi niyo po, Attorney, na high. Record high po yung utang natin, 18.17 trillion pesos. Record high din yung palitan ng piso kontra dolyar. At ito rin nga rin magwa 130 pesos yata yung diesel this week. Pero bago pa man ang nabanggit ni President Duterte na normal, may pahayag din si Yusek Castro. Sabi niya rito, mas yung kaugnay doon sa fearmongering na ipahinto raw. Sabi niya rito, mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation po, Attorney. Sa tingin niyo po, kontrolado pa ba ng gobyerno ang sitwasyon? Kontrolado ba itong pagtaas ng ating utang, yung sa piso natin, hindi stable yung mga polisiya, like kagaya sa magbibigay na sana ng ayuda para doon sa mga public utility vehicle driver, or hindi pala, tataasan yung kanilang singil, tapos isang araw bago mismo ang implementasyon ng pagtaas ng singil, binaliktad na naman, magbibigay lang daw ng tapos itong mga ngayon hindi na talaga kinakaya kasi ang kanila pong itong 5,000 pesos na ayuda parang halos nasa lang, 2 araw, 3 araw lang po nila na biyahe din po, Attorney, at marami pang mga issue po, Attorney. Yan nga ay resulta kapag ang presidente mismo ay palaging high. Everything is record high. Alam mo, napakadali naman siguro na magkaroon ng solusyon eh. Unang-una, yung 25 billion na kinuha niya bilang kickback doon sa 100 billion na kanyang insertions nung nakaripas na taon, ibalik niya sa kaban ng bayan. Yung budget ngayon ni Tambaluslos na 50 billion, yung budget ni Sandro Marcos na 30 billion, ibalik niya sa kaban ng bayan at ibigay bilang ayuda sa taong bayan. Yung 500 billion na insertions ng Kongreso na hinahawakan nila at i-release lamang kapag pumirma ang mga kongresista sa impeachment laban kay VP Sara, gamitin nila para ayuda sa taong bayan. So marami tayong pera na pwedeng gamitin para talagang maibsan ang kahirapan ng taong bayan, pero ginagamit ngayon para sirain ang kalaban ng Marcos administration sa politika. Napakalaking halaga yung 500 billion na hindi nila rinirelease sa mga kongresista at i-release lamang doon sa mga pipirma sa impeachment. Kung yung 500 billion na yan ay gagamitin natin nga para mag-subsidize, for instance, ng presyo ng langis, no, at ng gasolina at diesel. At saka yung aking sinasabi, no, bakit ba ayaw bawasan ng gobyernong ito yung kita ng mga oil companies? Di ba? Simple mathematics yan. Kung ang presyo ay calculated na 15% ang kikitain ng mga oil companies, ngayong doble na ang presyo ng gasolina, doble rin ang kita nila. So dapat yung 15% na yon, kapag nadoble ang presyo ng gasolina, gawing 7.5% na lamang. Dahil hindi naman dapat na sila pa ang kikita habang lahat tayo ay naghihirap. Yung mga pronouncement ni Ante Claire, yan ay consistent with the state of mind of the president. Abnormal.